Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog. Follow na po kayo sa bago kong Meta or Facebook page, Informador. Dito po, nagdi-discuss po ako ng mga topics na hindi ko nadi-discuss pa sa ibang social media platforms ko. Kaya laging abangan po ninyo ito. Ito, matindi itong mga DDS nang lumabas itong mga balita na si PBBM ay may sakit. Verticulitis ba 'yon? Ano ba 'yon? Anong tawag dun sa sakit? Diverticulitis. 'Yun. Diverticulitis, tama. Yung may sakit daw si PBBM at uoperahan. May mga kumakalat, uoperahan daw sa ang sakit diverticulitis. Nung lumalabas yung balita na uoperahan, kahit anong sabi ng Malacanang na hindi totoo yan. Hindi naman uoperahan. Walang surgery na mangyayari, walang surgical operation na mangyayari. Pero hindi. Sabi nga ni Roque, inamin mismo ni Roque, na-excite daw siya. Na-excite daw sila. Hindi totoo yun. Ang sabi ni Roque, na-excite ako. Na-excite kami. Sabi niya, patawad daw sa Diyos, pero na-excite daw sila nung malaman nilang may sakit si PBBM at posibleng operahan. Ngayon, ang lahat sila ng mga DDS, pinag-uusapan na nila, posibleng mag-take over na si Sara. Posibleng mag-take over. Sabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, kapag daw ang presidente ay temporarily incapacitated, nakalagay yan sa batas, papalit muna bilang acting president ang vice presidente. So iniisip na nila yon, yung senaryo na papalit na si Sara bilang acting president. Yun na yung naglalaro sa kanilang senaryo. Parang biglang-bigla nakakita sila ng oportunidad na kahit si Ruy Nagwanson, gayon din ang post. Sabi ni Ruy Nagwanson, pag nag-surgery si PBM sa diverticulitis niya, general anesthesia, temporarily incapacitated. The Vice President must take over. January 29, 2026 ito ewan ko kung sinabi niya talaga to, pero hindi naman malayong magsabi siya ng ganyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, kumbaga lahat sila ng mga DDS, ang iniisip nila, may sakit si PBBM, uoperahan, at kapag inoperahan ito, lalagyan ng general anesthesia, tuturukan ng general anesthesia, temporarily incapacitated. Ay dahil temporarily incapacitated, magte-take over ang Vice President. Matindi, matindi rin ang naglalaro sa isip ng mga DDS. Kaya lang sila kasi hindi naman inoperahan. Saka nagpakita na si PBBM na mayat. Pero ang paliwanag naman ni Ralph Recto, ni Executive Secretary Ralph Recto, 5 araw yan na hindi kumain ng sulid sabaw lang. Kaya talagang mangangayat yan. Pero ngayon, nagpe-preside na sa mga meetings ng gabinete, mga public events, uma-attend na. So parang yung iniisip ng mga DDS na magti-take over si Sara, di wala na yon. Ang problema, nung panahon na may sakit si PBBM, kumalat yung medical report galing sa St. Luke's. Ang nagpakalat nun, malamang mga DDS din kasi nga, gusto nilang i-project na may sakit na ang presidente at uoperahan, malala ang sakit. Kasi sabi dun sa medical report, ang nakalagay dun, St. Luke's Medical Center, ang nakalagay, binasa ko severe. Severe, ibig sabihin malala yung vertigo, ano ba yun?
Diverticulitis, malala, kailangang operahan. Kaya kumalat yun. O ngayon, ang problema, hindi pala totoo yung medical report na yon. So, kaya ang gagawin ngayon, iimbestigahan ng NBI at ng PNP kung sino-sino ang mga simuno ng pagkakalat noon. Patay. May mga kakasuhan na naman ito. Mga DDS na naman. May mga DDS na naman kakasuhan ito. Masyado kasing nai-excite itong mga DDS pag may nakikita silang pagkakataon na ano, ayan, uoperahan na. O, sabi nga ni 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 dating COMELEC Commissioner Binguanzon, sabi niya, ayan, uoperahan sa tuturukan niya ng general anesthesia o di temporarily incapacitated yan. O di dapat mag-take over na ang Vice President o ganun. Ganun yung senaryong naiisip nila, nakikita nila eh. Kaya lang ang problema, hindi naman nangyari. Kasi nga, hindi naman inoperahan. Ngayon, nakabalik na. O, nakabalik na. Kaya, kinakantsawan na naman sila ni UC Claire Castro yung mga DDS eh. At, ang malala pa niyan, nagsabi na ang NBI at saka ang PNP, si PNP Chief Nartatis mismo nagsabi. Hindi nila palalampasin yung mga nagkalat ng mga fake news, disinformation tungkol sa kalusugan ng presidente. Yun. Bago na namang kaso ito. Ano ba tong mga yung ng mga kaguluhan, nakasuhan na sila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Tapos ngayon na naman, ito na naman. Oh, talaga kasing atat na ang mga DDS na mapatalsik si Marcos. Pumalit si Sara. Parang hindi na nila mahihintay ang 2028 eh. Kaya nga si Roque, di ba? Inamin naman ni Roque sa vlog niya eh. Sabi ni Harry Roque, na-excite ako. Na-excite kami. O mukhang ito na yung hinihintay namin. May sakit si Bangag. O, tawag nila kay PBBM Bangag eh. May sakit. At ano na ito? Mukhang malala ang sakit. Kailangang operahan. Yun, kalat ngayon. Nagsasite pa sila ng mga provision sa Constitution na pag ang presidente temporarily incapacitated, magte-take over ang vice president. O may mga ganun na. May mga ganun na acting president. Kaya lang yun, hindi naman nangyari. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.